Magandang morning sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So another property na naman po ang ipapakita ko po sa inyo sa araw na ito, sa oras na ito. At ito naman po ay 7,500 square meter po yung binibenta po nila. Pero yung kabuuan po ng lote ay nasa 2 hectare po mahigit, nasa 2.6 ata. Ganun. So 7,500 square meter po yung binibenta po nila at ang presyo po ng property na ito ay 2.5 na po ayon po sa source po namin. At kailangan po natin i-subdivide din po ito dahil 7,500 square meter lang po yung binibenta po nila. So ito po, ayan, ito naman po yung kanyang right of way daw po na kalsada po nung property na ito papasok po dito. So meron na po siyang right of way at tinanong ko nga po kung ano po ito po talaga daw yung kalsada nila o farm to market road daw po na kalsada po nila papasok po dito sa property po nila. Ayan, so dito mag-start dito sa part na ito daw ay sa source po namin at sa sumama po sa amin na may-ari po sa property nito. Dito daw po mag-start hanggang doon daw po kung ano yung boundary po ng natanim na ano to na sitaw, hanggang doon daw po. Tapos gaganon na po siya hanggang sa may malapit sa may kubo na yon. Gaganon po siya dito sa may color blue na drum. Tapos gaganon na po siya. Parang ano daw po, para siyang letter L daw po yung shape ng property po na ito. So flat terrain po siya. At ang maganda po dito ay malapit lang din po ito sa town proper at sa provincial road. Mga minutong driving lang po siya. At sa T-Flex exit din po. At malapit lang din po ito sa MacArthur Highway. Diyan sa part na yun, MacArthur na po eh. Mga ilang minutong driving lang din po sa MacArthur Highway. So ito po ay extrajudicial din po siya. Patay na daw po yung nakapangalan sa title. Pero silang magkakapatid naman daw po ay willing na ibenta. Sabi nga po nung nakausap ko po ng asawa ng isang may-ari, ayaw sana nilang ibenta pero kailangan daw po nila. Kailangan daw po nila ng pera. Yun po ang sabi po sa amin. So, mayroon na pong deep well po dito. Ayun, may deep well po siya. Tapos yung power line, andun lang po. May kabahay na po yun, no? Andun lang po yung power line. Andun lang din po yung cemented road. Ito lang po yung rough road na dadaanan po natin. Itong kanyang right of way. At the rest po, simentado na po yung kalsada. Ayan. So, malapit lang din po ito sa school, sa barangay hall, sa National High School, elementary, mga yan po. At hanggang doon po sa may tapat daw po ng kubo na yun. Dan hanggang doon sa may dulo po ng sitaw. Ganun po siya. Gumanon po dito. Tapos gumanon na siya. Ayan po, gumanon na doon. Hanggang doon po sa may kulay dilaw doon. Kulay dilaw. Na mayroon din daw po doon eh. Mayroon daw po deep well. So may deep well na po itong property na ito. Yun po ang source of water po nila para sa mga paninim po nilang mga palay sana. Kaso nga lang po hindi na po nila tinamnan ngayon kasi binebenta na po nila. So dito po sa side na ito tinamnan po nila ng talong. Ayan po. Tsaka may tanim din silang kalabasa dito. Ayan po. Yun po yung nakatanim po dito sa property na ito. Kaya maganda po siya sa mga mahilig po sa farming. At ideal naman po talaga ito sa farming naman po. At yung presyo po nga po niya is 2.5 kung gusto yung negotiate yung price. Kausapin na lang po natin mismo yung mga nagbebenta sa property na ito. At yun po yung sinabing presyo po sa amin ng aming source sa property po na ito. Nakadepende po kami kung ano po yung sinabi niyang presyo at detalye ng property na ito. So pinakita po sa akin kanina yung titulo. Agrarian title din po at matured na rin po. Ang maganda po dito, yearly po sila nagbabayad ng kanyang amilyar. So tax updated po itong property na to sa taon na ito. At talagang ano po sila, talagang nagbabayad po talaga ng amilyar po nila. Real property tax po sa property na ito. So kailangan lang po natin itong iparelocate, ipa-subdivide para makuha po yung 7,500 square meter na binibenta po nila. At kailangan din po nating yun nga, may pa-approve din po yun para magkaroon din po ng sariling titulo itong 7,500. At yung maiiwan na the rest po ng 2 hectare ay may ipapangalan pa rin po dun sa dating nakapangalan sa titulo. Pero depende pa rin po kung gusto nilang i-transfer sa pangalan nila
pwede rin din naman po yun. Pero sila na po ang sasagot doon sa yung mga seller po. Ayan. Pero yung sa ano po, sa transfer of title, tsaka yung sa obligasyon po ng bawat isa sa property sa 7,500 na binibenta po nila, ay pag-usapan nyo na lang po kung ano po yung mapag-uusapan nyo po na obligasyon po ng bawat isa. Ayan. So maganda itong property nito. Flat terrain po siya, ideal for farming, maganda rin po pagtaniman ng mga fruit bearing din. At kung gusto nyo magbukid, pwede rin po ito, bukirin nyo po. Kung gusto nyo tamnan ng gulay, pwede naman po, dahil nga doon nga po ay tinamnan po nila ng gulay. At kung gusto nyo pang paghalagaan ng mga hayop, mga kambing, ganun, pwede naman po dito. Kaya ideal po farming po itong property nito. Pero kung may ibang ano po kayo, balak o plano sa property nito, baka pwede rin po siguro. Ayan. So may mga tanim din sila mga sili pala, oh. Sili. At ano pa yung mga nakatanim dito? Ayan, may mga pwede rin magtanim ng sitaw. Kung gusto magtanim ng sitaw. At ito nga po, oh, mga tanim nila ng sili. Taiwan yata to, ah. Ayan po yung mga tanim nilang mga sili. Ayan po. So ideal din mga ito, oh. Mahal ang sili yata ngayon, eh. Ayan po. Ay, lalagpas pa. Hanggang doon pa pala. Lalagpas pa sa may kubo. Siguro doon sa may tulos na yon. Pag ganun na siya. Tapos gaganoon na siya dito. Ayan. Ganoon sa mga kasama ko. Okay. So 7,500 na po yung ibebenta nila. Yun po yung kukunin po natin eksaktong area po sa property na ito. Dahil 2.6 po yung kabuuan nung property po na ito. So kung may mga katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto pang i-negotiate yung price, kausapin natin yung mga nagbebenta. At pag-usapan nyo na rin po yung obligasyon po ng bawat isa, kung sino yung sasagot ng ganito, kung sino yung sasagot ng ganito. Po, pag-usapan nyo na lang po yun. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yun nga po, kausapin natin sila. Okay. So kung may kabang katanungan, tawag lang po kayo sa akin. Kung gusto nyo i-view yung property nito, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan ko po kayo o masamahan po namin kayo ng aming team dito sa property po nito. Ayan. So please follow and subscribe para sa ibang mga property pa po na iba-vlog po namin. So maraming salamat po and God bless.